Ngayon ho, mga kababayan, no, eto, pumunta tayo, no, doon kay dating Pangulong Duterte. Eto na ho, ICC, mga boss, Chief Amo, sir, ha? Umpisahan natin kay Robin Padilla ho, mga bossing, na hanggang ngayon po hindi sumusuko. Ang tanging nasa utak na lang ho yata nito ay si dating Pangulong Duterte. Pangulong Duterte mula. Dating Pangulong Duterte, puro ganun na lang ho si Robin Padilla. Makita natin, naglalakad ho doon sa Netherlands, bit-bit yung karton ni dating Pangulong Duterte. No? Sa lahat po ng kanilang mga plataforma yata, dating Pangulong Duterte, ang plataforma de gobyerno po yata nung PDP nila is, bring him home. Diba? O ito daw, may hakbang daw si Robin Padilla para maiuwi ang dating Pangulong Duterte. Daisy Almenario, isa pa yan, lakas ng tama, grabe ang sayad. Si Binoy, Binoy, go! Hindi pa rin sinusukuan ni Senador Robin Padilla ang kagustuhang mapauwi si dating Pangulong Duterte mula sa The Hague. Matapos tanggihan ng Senado ang unang resolusyon para... Ingat ka kay Carbonell. Susunugin ka daw ni Carbonell. Pupunta ng Senado at magdadala ng sulo. Para sa repatriation, balak ni Padilla na muli itong ihain sa 20th Congress. Ang detalye sa agenda... Ano magagawa ng 20th Congress para mapauwi ang dating Pangulong Duterte? Ano ang magagawa ng Senado? Kung yung Senado ho natin, mga kababayan, versus Pilipino ho, no? Tungkol doon sa impeachment, yung nag-iisang shall forthwith o yung nag-iisang forthwith ho, hindi nila sinusunod. Wala tayong laban sa kanila kasi sila yung nasa poder. Pagdating po ng Senado natin versus ICC, wala yan, Binoy. Wala yan, no? Kahit sila pa ang nasa poder ng Senado, hindi papakinggan yan. Nagsasayang lang ng oras. Siguro hindi makasabay doon sa ibang mga gustong gawin ng Senado. Kaya, nakapokus lang si Binoy dito sa pagpapauwi sa dating Pangulo. Report ni Hannity. More than 100 days mula nang maaresto si FPRRD, sinubukan ni Senator Robin Padilla na May lagpas 100 na pala, no? Ang dating Pangulong Duterte doon. Siguro fresh na ho ang dating Pangulo. Ang itsura niya ho, mga kababayan. No? Pero mo, hindi naaarawan, walang stress. Ewan lang natin kung hindi stress doon sa loob. Pero parang wala pong stress, mga bossing. 'Di ba? Kung nasa Pilipinas ho yan, mga kababayan, ang dating Pangulo, naku po, kayag-kayag nila Robin Padilla yan. No? Malamang bit nila Robin Padilla at ng PDP hanggang matapos po yung eleksyon. Hanggang ngayon ho, mga kababayan, natapos na ang eleksyon. Malamang po, nagsisisigaw pa din si dating Pangulong Duterte na dinaya kami. Kagaya nung sinasabi nila Jimmy Bondoc, sinasabi nung kampo ni Kibuloy. Dinaya kami. Dapat, hayaan nyo na lang kaya ang dating Pangulong Duterte dyan. Total naman, may aircon, may TV. Di ba? Intulog gala. Walang gala. Sorry. Walang gala. Katuga pa din. Kain, tulog, ganchilyo. Di ba yan naman po ang gusto ng matatanda? hain ng Senate resolution para pabalikin siya sa Pinas. Kaya lang, hindi ito tinanggap ng Senate Bills and Index Section dahil nakapag-adjourn na ang 19th Congress. Sa reso, nanawagan si Padilla na agarang pauwiin si Duterte mula sa ICC detention sa The Hague, Netherlands. Layunin ng reso na maituon ng gobyerno sa national unity at tumutok sa mas mahalagang issue gaya ng kagutuman. Bakit si Duterte? Binigyang diin pa ni Padilla na bilang dating mayor, kongresista at pangulo, di raw dapat litisin ng dayuhang hukuman si Duterte. Nahaharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa gera kontra droga sa kanyang termino.
Tagal naman magsalita ni Robin Padilla dito. Sabi pa ni Padilla, may independent foreign policy naman daw ang Pinas at may karapatang humawak ng sariling mga investigasyon. 29 Nakita nyo ho, mga kababayan. Isipin nyo na lang po yung nangyayari, no, dito po sa isinusulong ng sambayan ng Pilipino na eto ho, impeachment trial. Tingnan nyo po ang ginagawa ng mga senador. Lalo hong hindi mapapauwi yan, mga boss. No? Kung sasabihin, isusulong ni Robin Padilla, pauwi na yan at litisin sa Pilipinas. Lalong hindi mapapauwi yan. Lalo na, marinig, makita. Posible. Marinig, nakita ng ICC din. Yung sinasabi ng Vice Presidente. May pagpapapatay. Di ba? May plano na ipapatay si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Pangulo, asawa ng Pangulo, at sino? At pinsan ng Pangulo. Di ba? Bakit namin papauwiin to? Napaka-impluensya ng pamilya nito. O, tingnan mo nga, Pangulo, ipapapatay ni Inday Sara Duterte. Tapos ngayon, papauwiin pa namin dyan. Mas mahihirapan na kami na mapabalik dito, na litisin, etc., etc. Malamang kapag dyan sa Pilipinas, linitis yan. Di tinarantado nyo na naman yung mga biktima, di umano. Nakikita nyo po yung nangyayari sa impeachment, mga kababayan. Simpleng forthwith, hindi masunod ng Senado na nakasulat po yun sa Konstitusyon ng Pilipinas. Kung ano pa po yung wala sa Konstitusyon ng Pilipinas, yung remand na ginagawa nila, yun pa ho, yung mas nasunod. Di ho ba? Ako po, naniniwala ako na yung sinasabi ni Vice Presidente na may pagpapatay, may tangka sa buhay. Di ba? May tangka sa buhay ng Presidente. Nako, malayo talagang pauwiin si Tatay Diggs ninyo. 19 ang kumalas ang bansa sa ICC at 2021 nagsimulang i-authorize nila ang investigation sa war on drugs. May batas din daw sa Pinas, ang RA 9851 na nagsasabing ang lahat yan mababaliwala. Tingin ko lang ho, mga kababayan. Yung impluensya ng mga Duterte, lahat yan mababaliwala. Kaya iisipin po ng ICC, kung yun kung yun niyang impeachment ni Sara Duterte, simpleng word na nandoon sa konstitusyon hindi masunod ng Senado. Tapos gusto nyo pa uuwi namin. O pauwiin dyan sa Pilipinas ang dating Pangulo at dyan litisin. Ano kayo, hello? Yung galawan ho ni Robin Padilla, mga bossing, hindi hululusot yan. No? Hindi hululusot yan sa ICC. Pati nga ho sa Pilipinas, hindi lulusot yan pag-surrender sa isang international tribunal gaya ng ICC nakabase dapat sa treaty. Pero di naman na raw binding sa Pilipinas ang Rome Statute. Ngayon, alisin natin si Robin Padilla.